Okay, so good morning po sa inyo mga kapatid. Yun po, medyo maganda po. So, yung pagkakaino, master natin yung ating boses, no? Yung soprano, ano ba yun? Soprano, alto, tenor, saka bass, no? Unti-unti naman yan. At sa June 18, mayroong magtuturo sa atin ng nota para hindi ho tayo parang nangangapa sa dilim. Okay po, ngayong umaga mga kapatid ay pag-aralan po natin ang isang aral po sa banal na kasulatan. What does the Bible say about rebellion against God? So siyempre po, ang tinatawag pong rebellion ay ibig sabihin ay nagre-rebelde tayo sa Diyos. Siyempre, ang pagre-rebelde po, marami hong sanga-sanga po yan kapag pinag-aralan po natin ang banal na kasulatan. No? So rebellion is opposition to authority. So rebellion always begin in the heart. At ang unang nangyari nga po diyan na pagre-rebelde ay sa panahon po ni Adam and Eve. So kung babasahin nga po natin dito po sa Book of Genesis, so tayo po ay buklat ng Biblia dito po sa Genesis chapter 2 verse 17. Sabi po ng ating Panginoon, "But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. And the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him an helpmate for him." So ito yung mga utos, no? Tapos pagdating po sa chapter 3, ito na nga po, no? Nagkaroon po ng tinatawag po na temptation. So bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa pagkakataon na kami po ay narito upang mag-aralan ng iyong mga salita. Nawa po ay pangunahan mo po ang bawat isa sa amin, sa mga kapatid namin na nandito sa face-to-face, sa mga naka-join sa Google Meet. Nawa po ay pangunahan po ang bawat isa sa amin. Nawa po ang Banal na Espiritu ang magturo po sa amin na maintindihan namin ang aral mo na pinaparating po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kahit marami kaming dapat unahin sa aming mga buhay, ay kayo po ang nagbigay sa amin ng desire para kami po ay makarinig ng mga salita mo upang magbigay po sa amin ng encouragement. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ngayong umaga, no, focus po tayo doon sa mga mapapag-aralan natin ngayong umaga. At katulad na ating sinabi na yung ating topic, what does the Bible say about rebellions against God? So, pag-aaral natin through the Bible truth, kung ano ba yung sinasabi ng Bible tungkol po sa pagre-rebelde. So, baka tayo na po yung isa doon sa nagre-rebelde sa Diyos. So, makita natin doon sa utos ng Panginoon na maliwanag po, dahil sabi ng Panginoon doon sa Genesis 2:17, na but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Surely die. So napakaliwanag po yung utos doon, no? Na pag utos ng Diyos, dapat nakapirmi po tayo doon. Utos kasi ng Diyos yon. At kapag sinabing utos ng Diyos, i-mindset natin na yung Diyos na nag-utos, siyang may-ari ng langit at lupa. Siya ang may gawa ng langit at lupa. Siya ang lumika sa tao, sa lahat ng bagay. Kaya sabi doon, ito yung utos ng Diyos, napakaliwanag. Pero pagdating ko sa chapter 3, mayroong dumating na temptation, no? Mayroong, alam mo natin, yung palaging may opposition na nangyayari. Sa panahon pa lang ni Adan, mayroong opposition. Ito yung nga po si Satan. Kaya sabi doon sa chapter 3, verse 1, "Now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God made, and he said unto the woman." So ang tinarget ngayon ng kalaban ay babae. Yon. Bakit to babae kaya, mga kapatid? Bakit ang tinarget po ni Satan o nung serpent ay woman, hindi yung man? Kasi nga, alam ng serpent na yung woman ay may weakness. Yon, may weakness ko yan. Yahad God said, "You shall not eat of every tree
of the garden? So nagtanong po. And the woman said, ito yung sagot ng babae, unto the serpent, we may eat of the fruit of the tree of the garden. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. So medyo nagdagdag na po yung babae dito. Wala namang sinabing hindi pwedeng hawakan eh. Ang siya doon, huwag lang kakainin. Di ba? May nagdagdag na po eh. Tapos sabi doon, and the serpent said unto the woman, you shall not surely die. So, dalawa yung narinig ng babae. Una, pag kumain ka nito, mamamatay kayo. Ito namang si Satanas, sabi nung pag kumain ka niyan, hindi ka mamamatay. So, yun ho ang dalawang narinig. So, larawan yan sa kapanahunan natin. Iba-iba yung narinig natin, ano? Pero maliwanag ho yung utos ng Diyos na huwag kayong kakain ng bunga ng nakababatid ng mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kayo'y kukain, walang sala kayong mamamatay. Maliwanag yung utos. Ano man ang marinig mo sa labas, ano man ang marinig mong mga salita, basta nandun ka nakaperme sa utos ng Diyos. Huwag kang pwede kang makinig. Pero ang dapat nakapokus ka doon sa Word of God. Hindi kung kani-kanino. Kasi ito, serpent to eh. Tapos sabi doon, for God that know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be open and you shall be as gods, knowing good and evil. Ganun ang pang-alok ng kalaban eh. Sabi ng serpent, alam ng Diyos na kapag kumain kayo nito, ay mabubuksan ang inyong mata at magiging kagaya kayo ng Diyos. Abay, magiging kagaya. So ito na yung alok. So parang masarap pakinggan, ano? Alam, kakain ka nito, mabubuksan yung mata mo at magiging kagaya ka ng Diyos. So alam naman natin si Satan, puro pandaraya yan eh. Puro pang-aakit yung kanyang sinasabi. Para pagka ginabro, abay, okay na. So, ganun nga ang nangyari. Anong nangyari nga po? And when the woman saw. Yon. Kaya, hindi lahat ng nakikita ay talagang kailangan mong i-grab. Kasi sabi doon, and when the woman saw that the tree was good, anong ginawa ng babae? And that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise. She took of the fruit thereof, and did it, and gave also unto her husband with her, and he did it. So, ito na, misyo masalimutan ito mga kapatid. Bakit to? Nakita, una may narinig, may nakita, tapos nagkaroon na po siya ng desire. Yon, desire. Hindi pa naman kasalanan porque narinig mo. Yon, kaya pinag-aralan namin sa Bible study na yung temptation lang yon. Pero yung temptation, kapag tingnan natin yung James chapter 1 mga kapatid, na yung temptation, medyo may nangyayari po dyan. Babalikan lang po natin. Sabi doon sa James chapter 1, sabi doon sa verse 13, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. Di ba maliwanag na huwag kayong kakain? Hindi naman, sino ang nanunokso doon sa Garden of Eden? Ang Diyos o yung serpent? Yung serpent. So ibig sabihin, tama dito si Santiago. Let no man say, when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil. Neither tempted he any man. Hindi niya tinutokso ang sino man. But every man, so ginamit yung man, hindi ginamit yung woman. Bakit to? Si Eva, nanggaling po sa tadyang ni Adan. Kaya marami kang mababasa na puro man ang ginamit. Kahit woman pa ang nagkasala, man pa rin ang ginagamit. Bakit to? Ang responsibilidad kasi ng lalaki, yung babae. Yon. Kaya yung accountability, di ba? The head of the wife is her husband. Tapos dito, ano sabi doon? Sa verse 15, then when last, ito na, had conceived, yun, naglilihi, it bring it for sin, and sin, when it finish, bring it for death. Yun yung kabuuan nun. Kaya kung babalikan natin itong pangyayari dito mga kapatid,
Ano ang nangyari po? Sabi doon, and then the woman saw, so siyempre, una, narinig sa verse 1, verse 2, verse 3, and verse 5, sabi doon, and when the woman saw that the tree was good for food, ay samantalang ang daming pwedeng kainin doon sa Garden of Eden. Lahat ng klase ng pagkain, ipinapakain. Pero, ito pa yung gustong kainin ni Adan, ni Eva, na pinagbabawal ng Diyos. Kaisa-isa lang yun na pinagbabawal. Lahat ng mga prutas doon pwede lang kainin. Eh bakit yung bawal pa ang kakainin? Bawal nga. Di ba ganon din ang tao kung alin yung bawal? Yun yung ginagawa? Eh okay lang naman. Punta naman ako sa langit, kahit naman ako magkasala. Punta naman ako sa ligtas na rin yung kaluluwa ko. Eternally secure. So hindi ho ganon mga kapatid. Basta kung ano yung utos ng Diyos, yun po yung gagawin natin, temporal dito sa lupa. Wala namang kinalaman niya sa ating destiny, pero may kinalaman yan sa ating practical na buhay. Kaya marami ho, katulad ni Adan at ni Eva, nagkakaroon ng matinding consequence ang buhay. Bakit to? Hindi tayo nakaperme doon sa utos ng Diyos na ganito ang gawin, ito, ang dami na nga nating napag-aralan. Anong sabi doon? Balikan natin, sabi doon, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise. Yun, damo. She took of the fruit thereof. Yun, kumuha si Eva. Kala mo, pinagbawal lang nga sa'yo, kukuha ka pa. At ito po ang pinakamatindi. And did it, kumain siya. At binigyan pa yung kanyang asawa. Sino ba ang asawa ni Eva, mga kapatid? Si Adan. Eh, ito namang si Adan, walang paninindigan. Pwede naman din siya kumain. Bakit ka kumain? Ayaw ko. O, ito ba? Ano ba ang weakness ng lalaki, mga kapatid? Dito makita natin, may weakness na agad ang lalaki. Ang weakness niya, yung babae, hindi siya makatanggi. Yon. Galaw, pwede ka naman tumanggi. Bakit mo kinain? Ikaw lang kumain. Para ikaw na lang parusahan ng Diyos. Pero nakisama na rin siya. Hindi porke ginagawa ng asawa mo, gagawin mo rin. At makikisampatya ka sa kanya. Kahit bali. Pag mali, mali talaga. Huwag kang makisampatya. Maganda nga, i-rebuke mo. Dahil ang pag-rebuke, open rebuke is better than secret love. Alam mo ba nyo kapag kayo ay nare-rebuke, mga kapatid, na papagsabihan, sa inyo na mahal ka niya. Sa inyo na nagko-concern sa iyo. Sa inyo na talagang ikaw ay malapit sa kanya. Kasi kung walang pakialam sa iyo, abay, kahit anong gawin mo, hindi ka pakikialaman yan. Pero dahil mahal ka, concern sa'yo, kaya mayroong rebuke. Kaya dito nangyari yung rebuke ng Panginoon, di ba? Sabi ng Panginoon, anong sabi doon? Sa verse 8, and they heard the voice of the Lord, God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord, God among the trees of the garden. Alam mo, nagtago na. Yon, di ba? Pag mayroong mali, anong ginagawa mo natin? Nagtatago. Nagtago na silang mag-asawa sa presensya ng Diyos. Bakit ito nagtago? Nakakahiya po yung ginawa nila. Samantalang binigyan na nga sila ng binigyan nga po sila ng tirahan doon sa Garden of Eden. Lahat ng kailangan nandun na. Siyempre, pag tinanong, bakit may cellphone na ba, Pastor, doon? Wala pong cellphone doon, walang TV. Yon. Wala nga silang kaldero doon. Ang kakainin nga nila doon gulay at prutas. Hindi na niluluto. Sa ating kapanahon na lang, kompleto di ba? May cellphone, may laptop, ano pa? Mayroong computer. Doon wala ho. Dahil panahon ni Adan talagang natural lahat. Kaya matatagal ang buhay ng mga tao during the time. So ano yung punto dito, mga kapatid? Sabi doon, verse 11, and he said, who told thee that thou was naked? Sino bang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kasi nagtago sila dahil nakita nila, hubad pala kami. Samantalang hindi pa kumakain, hindi naman nakita, wala silang malisya. Nagkaroon lang sila ng malisya nung sila ay kumain, nung pinagbabawal. Nung sila ay nagkasala na. Kaya anong sabi ng Panginoon?
Sabi ng Panginoon, "And he said, who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?" So, sinusubok lang ng Diyos dito. Kung magkakaroon ng humility at pag-admit at tatapat itong mag-asawa. Sa halip na magsabi ng katotohanan at magpakumbaba itong mag-asawa, anong ginawa nitong dalawang ito? "And the man said, the woman whom thou gavest to be with me." Yun, nagturuan. So walang humility. Yun, pinairal yung pride. Ang hirap umamin sa isang mali. Realidad ho yan talaga. Naranasan ba niyo mga kapatid, na kapag kayo sinisita, magagawa kayo ng paraan para, kasi si ano kasi, yun, magtuturo ka ng iba para mag-justify mo yung ginagawa mong mali. Na dito, ito yung pinagmanahan po natin. Itong ugali ni Adan at ni Eva na pagtuturo. Yun, kaya lang naman akong tinagbabasa kasi si ganito. Kaya naman di ako nagkagayat kasi ganito. So, para ma-justify yung ginagawa mo, magtuturo ang tao. At ito yung namana nga natin dito sa mag-asawang ito. Puro turo ng turo. At sabi doon sabi ng Panginoon, "And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did it." Yun. Talagang yung lalaki at babae, mahilig magturo. Ay, mabuti pa kasi Satanas Yung ahas, walang itinuro Ano sabi doon? "And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon thy belly shall thou go, and thus shall thou eat all the days of thy life." Alam mo yun? May nakita ka bang ahas na naglalakad, nakatayo? Yun. Ang pinaglalakad niya, mismo yung katawan niya Subukan yung mga kapatid, maglakad yung katawan yung gamitin nyo. Cars po sa kanya yon. Yun. Pero hindi naman literal na talagang yung ahas ang ginamit lang talaga ng diablo yon. Kasi kailan mo nagsasalita. So, ano yung punto natin mga kapatid? Punta po tayo sa pinakang context natin. So, yung rebellion ay ang doon is opposition to authority. Paglaban ito sa autoridad. At itong mag-asawang ito ay lumaban na sa autoridad ng Diyos. Sa Book of Romans 3:23, ito yung resulta ng pagre-rebuild din nila. Romans 3:23, tingnan po natin mga kapatid. Romans 3:23, ano po yung sabi dito ng ating kapatid na apostol na Pablo? "For all have sinned." Ito na po, pumasok na po, no? Yung resulta ng pagkakasala ng mag-asawa, lahat po ay nagkasala. "For all have sinned and come short of the glory of God." Yon. Yung ginagawa ng tao na by works para maligtas eternally, sabi ng Bible, come short. Pag sinabing come short, kapos. Hindi talaga aabot. Kaya makita natin na talagang from generation to generation, lahat po ng tao ay talagang rebellion. Rebelde. So, yung pagre-rebelde, anong sabi doon? Rebellion always begin in the heart. Yung puso talaga ang problema. Hindi yung kuban, hindi sino man. Ang talagang may problema, yung puso natin, mga kapatid. At hindi dapat tayo nagtuturo. Dahil ang pagtuturo, parang katulad din ni Adan at ni Eva. So, rebellion and its consequences. Tingnan po natin, yung consequence ng ginawa ni Adan at Eva, balikan lang po natin, no? At marami pang example. Pero doon pa lang, makikita natin yung resulta ng pagkakasala nila, yung consequence ng ginawa nitong mag-asawang ito. Ano po yung sabi po ng Bible? Sabi doon sa verse 16, sa verse 14, "And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle." Alam mo, sa lahat ng hayop, isinumpa ka, "and above every beast of the field, upon thy belly
shall thou go, and thus shall thou eat all the days of thy life. Sa buong buhay ng ahas, ang kakainin niya ay alabok lang. So pangalawa na lang pag nakagat ka. Ang ahas, hindi naman nangagat yan pag hindi nasaktan. Pero pag yan nasaktan, talagang kakainin ka rin yan. Kami, mayroong yung tagaron sa amin, ano yun, na bulol. Hindi siya bulol, pero nung nakita niya, yung alagan lang malaking baboy, kinain talaga ng ahas, napakalaking ahas. Parang na ano siya, yung kanyang salita, parang na ano ba, ang tawag doon? Hindi na dumidiretso. Dahil siguro sa takot, so ganun ho. So pangalawa na lang na kumakain siya ang ahas ng kung ano-ano, pero ang talagang kinakain nila ay alikabok. Tapos ito pa, anong sabi doon? Ito yung mga curses, resulta ng pagkakasala nila sa Diyos. Ano sabi doon? Unto the woman is said. Yun. Diretso ito sa babae. I will greatly multiply thy sorrow. Ba, napakatindi. Ano sa Tagalog? I will greatly multiply. Paparamihin ko ang iyong kalumbayan. Yun. And thy conception in sorrow, thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Alam mo yun, oh? Doon sa babae pa lang, makita natin, greatly multiply thy sorrow. Patitindihin yung kalumbayan ng mga babae. At lalo na po sa ano? Sa panganganak. Kaya wala namang nanganganak na talagang tatalon. Hallelujah! Amen! May nakita na ba kayo nanganganak sa ospital? Na talagang talon dito, talon doon, takbo dito, takbo. Wala ho eh. Talagang minsan, talagang hirap na hirap. Sabi nga, pag nanganganak ang babae, 50-50. Yung kabilang paa nasa hukay, yung kabilang paa ay wala sa hukay. Kumbaga talagang na delikado ang buhay. Kaya minsan yung kapatid ko, pinapili yun eh. Kambal kasi yung anak ng kapatid ko. Sino ang bubuhayin? Yung kambal o yung nanay? So pinapili yung asawa at kami kinonsulta din. Sabi ko, yung anak naman, magkakaanak pa naman yan eh. So ang pinili namin yung kapatid namin. So sabi ng doktor, yung bata, mamamatay talaga. Pero kung pipiliin yung bata, mabubuhay yung kambal, mamamatay yung kapatid nyo. So kasi nga, 50-50 talaga eh. Ang buhay ng babae kapag nanganganak. Kaya kayong mga bata, iisipin nyo nung pinanganak kayo, ang nanay nyo pwedeng mamatay sa panganganak sa inyo. Tapos lalabanan lang nyo pag malaki na kayo. Walang utang na loob. Tingin kayo dito. Nagagalit si pastor. Hindi, tama po yun mga kapatid. 50-50 ang buhay ng nanay natin. Tapos, sasagot-sagutin natin, lalabanan natin. Tapos, pag kumikita tayo, di 5 piso, di natin bigyan. So, anong tawag doon? Walang respeto sa magulang. So, ito yon. Ano naman sa mga lalaki? And unto Adam he said, yun, diretso ito sa lalaki, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife. Yun. And hast eaten of the tree of thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Alam mo yun? Sa lahat ng buong buhay niya, kalungkutan ang mararanasan niya sa pagtatrabaho. Kaya wala akong kumakain na yung mga hindi naghihirap, hirap talaga sa pagtatrabaho. Ito yung sumpa na naranasan po ng mag-asawa, yung tinatawag na consequence o pagre-rebelde sa Diyos. Kala natin, simple lang. Pastor, yung hindi pagbabasa ng Bible, pagre-rebelde. Oo, pagre-rebelde yun. Sinasabi nga ng Bible, wag kakaligtaan magbasa ng Biblia, tapos hindi ka magbabasa. Di ba sign of rebellion yun, mga kapatid? Ang nag-uutos sa atin, ang Diyos. Ibinabasa lang naman natin. Hindi ikaw lang naman, pastor, ang nag-uutos. Binabasa lang natin. Basahin nga po natin, mga kapatid. From Old Testament.
na yung pagbabasa ng Bible, utos po ito ng Diyos. At kapag hindi mo ito ginawa, sign na nagre-rebel di ka na sa Diyos. Book of Joshua, chapter 1, verse 8. Ano pong sabi doon? The spoke of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So, sinong nagbabasa? Nagbabasa ba kayo mga kapatid, araw at gabi? So pag hindi kayo nagbabasa araw at gabi, sign na nagre-rebel din na po tayo sa Diyos kasi command po yun. Sabi doon, lumang tipan naman yan, pastor, di ba? Wala na tayo sa lumang tipan. Tindang natin mga kapatid. Dito sa John chapter 5, verse 39, ano pong sabi ng ating Panginoong Kristo? John chapter 5. Sabi po dito sa John chapter 5 verse 39, sabi po dito, search the scriptures. Yun, susuriin daw. For in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Mismo ang ating Panginoon ang nagsabi na search, suriin. Paano ka magsusuri kung hindi ka magbabasa? So, pag nagbabasa ka, masusuri mo. Tama ba yung sinasabi ni pastor? Tama ba yung sinasabi ng mga ngaral na yon? So, kailangan po ay nagbabasa tayo ng banal na kasulatan. So, ano po? Sabi nung 2 Timothy, chapter 2, verse 15. Tingnan natin mga kapatid. Sabi doon sa 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yun, study. Paano ba kayo mag-study? Di ba? Nag-aaral, nagbiyabasa. O sabihin ng teacher, AJ, basahin mo ang buhay ni Jose Rizal. Anong gagawin mo? Para mapag-aralan mo yung buhay ni Rizal. Babasahin mo yung kanyang kasaysayan. Mula sa kapanganakan hanggang siya'y maging mamatay. O saan namatay si Jose Rizal? O Rizal Park. Ilang taon siya nang namatay? Di ba? Yung pag-aaralan ay mo. Sino ang nanay at tatay ni Jose Rizal? So kapag nagbabasa ka, malalaman mo. Sino bang tanay ni Jose Rizal, mga kapatid? Josepa. Yun. Josepa ba yan? Mag-aralan mo. Ganun ho, pag nagbabasa ka, mapapag-aralan mo. Halimbawa, nanay mo, pag-aralan ko ang buhay ng mama ko. Sige nga, tanungin ko kayo, alam nyo yung buhay ba ng nanay mo kung kailan siya ipinanganak? Na. So, dapat alam natin yung buhay ng nanay natin. O yung tatay mo, alam mo ba yung birthday? Wala naman tayong ganong pero alam mo ba kung kailan siya ipinanganak? Baka hindi mo alam. So, para malaman mo, pag-aralan mo. Baka may, maganda nga, may history. Yung inyong mga pinanggalingan Aalamin mo lang, sino ba yung nanay ni Lolo, ni Lolo. Alam mo yung mga Hudyo, mga kapatid, ang mga anak nila, itinuturo yung kasaysayan nila. From Adam. Yon. Yung anak natin, mga kapatid, hanggang saan ang alam? Mula sa kanya hanggang sa iyo, hanggang sa lolo. Yung lolo ng lolo mo niya, lolo ng lolo. Alam na ba ng anak mo? Ang Hudyo, kilala po nila. Alam mo, from the time ng ni Abraham, obligasyon nila na ipakilala yung kasaysayan ng lahi nila hanggang nagsimula kay Adan. Di ba? Ikaw, Sister Tess, sino ang kilala mo? Tatay mo, lolo mo. Yung lolo ng lolo mo, kilala mo ba? Order mo? 3 atras lang So, pag kinilala natin, di ba? Pag-aralan. Kaya yung pagbabasa, importante po yan. Yon. Kaya pag hindi tayo nagbabasa, sign of rebellion yun, mga kapatid. So, tingnan nga po natin, 1 Samuel,
So doon na po tayo sa ating pag-aaral. 1 Samuel chapter 15, verse 3. Tingnan natin mga kapatid. Yan, buklat po kayo ng Bible mga kapatid, kahit sa cellphone. 1 Samuel chapter 15, verse 3. Ano po yung sabi doon? Now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. Ang utos ng Diyos, puntakahan nyo ang Amalekites, patayin nyo lahat. Yun, galang mo, patayin nyo lahat. Ano ipapapatay doon kay Saul? Sabi doon, utterly destroy all that they have, and spare them not. Huwag kayong magtitira, but slay both man and woman. Papatayin nyo, lalaki at babae, mga bata, alam mo yun, sanggol, at lahat ng hayop, sheep, camel, and ass. Pero itong si Saul hindi sumunod. Yon. In Saul gathered the people together and numbered them, and Telaim 200,000 footmen and 10,000 men of Judah. And Saul came to a city of Amalek and laid within in the valley. And Saul said unto Kenites, go, depart, get you down from among. So may pinatakas siya. At ang ano pa doon, mayroong mga kinuha siya ng mga hayop, mayroong mga kinumpis ka, na sabi ng Diyos ay huwag. So ibig sabihin, itong si Saul, inordain ng Diyos na maging hari, inanoint ni Samuel, pero ang utos ng Diyos, hindi siya sumunod. Sinabi na nga walang ititira patayin niyo lahat. So anong sabi dito mga kapatid? Dito pa lang, makita natin sa verse 22, tingnan natin, 15:22. Sabi doon ng ating dito, and Samuel said, had the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Kahit anong sakripisyo pala natin mga kapatid. Kapag hindi tayo sumusunod sa Diyos ng tama, walang kabuluhan yung pagsasakripisyo natin. Ang kailangan natin, sumunod ng tama. Ito, nagsakripisyo si Saul. Alam mo, tinipon niya ang lahat ng mga sundalo niya para lipulin yung mga Amalekites na yon. Pero anong sabi? Nagalit ang Diyos Bakit to? Sabi ang utos, patayin niyo lahat Bata't patanda, lalaki o babae, mga hayop. Pero hindi sumunod itong sa Saul. Kaya anong sabi daw sa 23? For rebellion, yon, is a sin of witchcraft, is stubbornness, is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, He had also rejected thee from being a king. Kita mo mga kapatid, no? Hindi lang sinunod ni Saul yung utos ng Diyos na patayin lahat. May itinira siya Ang sabi ng Diyos, hindi mo ba alam na yung ni Samuel sa magitan ng salita ng Diyos na yung pagre-rebuild ay kasalanan at katumbas ito ng mga witchcraft, yung mga manggagaway o mga mangkukulam. Alam mo yon, pag-rebuild ka para ka mangkukulam. And stubbornness at yung katigasan ay kasalanan na katulad ng mananamba sa Diyos-Diyosan. Yun ang katumbas nun, yung rebellious. Kaya sabi ni Samuel, because thou hast rejected the word of the Lord, ano yung word ng Panginoon? Huwag kang magtitira, patayin niyo lahat. He had also rejected it from the king. Kaya inalis siya ng Panginoon sa pagiging hari, di ba? Sino ang naging kapalit ni Saul, mga kapatid? Si King David. Yun, kaya inalis na ng Diyos sa kanyang yung espiritu Kaya nga, parang nawala na yung ni Saul nawala na sa katinuan. Nagkaroon na ng jealousy. Ganun talaga, pag inalis na ng Diyos yung kanyang espiritu sa'yo, kaya wala ka ng joy, wala ka ng kaya di ba, kaya di ba si David doon nagkasala din? Sabi doon ni David, restore unto me the joy of my salvation. Kasi ang nawala kay David, hindi yung salvation. Ano ang nawala kay David? Yung joy of salvation.
Kaya minsan, di ba, pag yung mga nagtaong nagkakasala, parang hindi mo nakakitaan ng joy eh. Parang nagkakasakit yan, wala nang ganang magbasa, wala nang ganang manalangin, wala ganang dumalo, wala nang kagana-gana, may sakit. At yun, doon ho kailangan tayo. Kapag may sakit, huwag mong sipain, huwag mong buljakin, huwag mong lasunin. Kailangan nila ng tulong natin. Kaya kung kailangan dalhin sa ospital, dalhin. Kailangan pakainin ng mga healthy food, pakainin. Ganun ang trabaho natin, mga kapatid, katulad ng ating Panginoon. Nung sabi niya na kung may 100 tupa tayo at yung isa ay nawawala, anong gagawin ng pastol? Iiwanan yung 99 at hahanapin yung isang nawawala. Sa ating kapanahunan, hindi ho, isa ang nawawala. Ilan ho? 99. Ang isa ang natira, isa na lang. Ay buti nga, sabi ng Panginoon, isa lang yung nawawala. Ay ngayon, marami nang nawawala. So yun ang hinahanap natin. Ipag-pray natin na nawa sa kapanahunan ng Diyos, makasama natin muli sila. Di ba, ang sarap naman makasama natin lahat ng mga kapatiran. Mga anak din sila ng Diyos. Mga anak, mga kasama natin na papunta sa langit. Na pagdating ng Panginoon, kasama din sila kahit wala sila dito. Yon, kahit wala sila naka-join sa Google Meet, pag sila'y anak ng Diyos, pagdating ng panahon at dumating ang Panginoon, makikita mo, sabay pa kayo. Kala ko hindi ka pupunta sa langit, kala ko impyerno ka eh. Walang ganon. Pag anak ng Diyos, anak ka talaga ng Diyos. Kaya lang dito sa lupa, pag hindi ka naging maayos, hindi mo mai-enjoy yung paglilingkod sa Diyos. Magiging miserable ang buhay mo. Yon, feeling mo lang, tao ka, feeling mo lang, buhay ka, pero para ka ng sumpi. Yon, naglalakad ka sa mundong ito na parang walang direksyon. Yon. Sino mahilig magnood ng zombie? Go. Walang direksyon. Yon, walang talaga yan. Ganon din yung mga Kristiyano na nawala sa paglilingkod. Bakit to? Tingnan po natin, John 15. Kapag ang Kristiyano nawala na po sa paglilingkod, ibig sabihin, ayaw na niya makinig ng salita ng Diyos, ayaw magbasa ng Bible, ayaw manalangin. May problema na po ang kanyang spiritual, katulad nitong nangyari kay Adan, kay Saul, at ang dami pang example sa Biblia. Kaya sabi doon, tingnan natin, John 15, para na lalo nating maintindihan mga kapatid. Sabi doon, John 15, ito yung tinatawag na Christian fruitful living. Ituro ko na po dati ito eh. Tingnan po natin, sabi ng ating Panginoon, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me, tinutukoy ito na Christian living, that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He forget it, that aid me bring more fruit. Yon. Tayo po ay bilang anak ng Diyos, nasa katawan tayo ng Panginoon, yung church, yung kingdom of God, kingdom of heaven, yung church of the living God. Nakakabit tayo. Habang tayo nandito, nakakabit tayo sa katawan ng Panginoon. Pero anong sabi ng Panginoon? Yung mga hindi namumunga. Anong gagawin ng Panginoon? He take it away. Aalisin niya. Kaya hindi ho tayo, walang pwedeng pagbintangan. Pastor, bakit wala na si brother? Ang dami nagtatanong eh. Siguro natisod sa'yo, pastor. Ako pa ang pinagbintangan eh. Wala ho sa Bible na ganun, mga kapatid. Ang nag-aalis, ang Diyos. Ang Diyos ang nagdadagdag, ang Diyos ang nag-aalis. Kung minsan lang nadja-justify na dahil kay brother, kahit pastor, dahil kay sister. Kasi nga, lulusot siya sa ginagawang mali. Gusto lang niyang makatakas doon sa ginawagawang mali. Pero ang realidad talaga, siya talaga ang may ginagawang kababalaghan. Di ba yung gumagawa ng kababalaghan, ano ang ginagawa mga kapatid? Siya lang nakakaalam. Ba? Anong ginawa mo? Kababalaghan yun ah. So, minsan, kabuhay natin, akala natin, ay naglilingkod na tayo sa Diyos.
Yun pala, rebelde na po tayo sa Diyos. So, ano po mga kapatid? Tingnan natin, 1 Samuel 13:14. Doon balik tayo doon sa Old Testament. Yung pahapyaw lang po na ito dahil chapter 13, verse 14. Ano po yung sabi po dito? But now, thy kingdom shall not continue. The Lord had sought him a man after his own heart, and the Lord had commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. Alam mo yun, no? Kapag hindi ginawa natin yung utos ng Diyos, magkakaroon talaga ng malaking problema sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya mo, kagustuhan lang ni Eva na kumain ng isang bunga. Lahat tayo nadamay. Di ba? Damay-damay eh. At kahit dito, mga kapatid, sa church, halimbawa si AJ gumagawa ng mali, akala ni AJ siya lang ang paparusahan ng Diyos. Lahat tayo kasama. Halimbawa si Elilik, dahil membro na siya ng Primitive Baptist Cavite, pag siya po ay nagkasala, dahil kabahagi siya dito sa church na ito, sa katawang ito, ang parusa niya, parusa sa atin lahat. Kaya mayroong pagtitiwalag, kaya mayroong pagdidisiplina na ginagawad. Ano ang ginawa pagdisiplina ng Diyos sa mag-asawa? Di ba? Pinalaya sila sa Garden of Eden. Yon. At doon sila masyadong naging miserable na ang buhay. Balikan nga po natin yung buhay nitong mag-asawang ito. Marami nating matutunan na good example sa kanila, mga kapatid, na pwede tayong matuto na kapag wala tayo sa Diyos, miserable ho talaga ang buhay, mga kapatid. Akala lang natin, feeling lang natin na hindi tayo babalikan ng Diyos. Wala hong pagkakasala na hindi ho lalapatan ng Diyos ng parusa. Anong sabi doon sa chapter, tuloy natin. Sabi doon sa verse 18, thorns also thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. 19, in the sweet of thy face shall thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it was thou taken, for thus thou art, and unto dust shalt thou return. And Adam called his wife named Eve, because she was the mother of all living. And unto Adam also to his wife did the Lord God make coats of skin and clothe them. And the Lord God said, behold, the man is become as one of us to know good and evil. And now lest he put for his hand, and take also of the tree of life, and eat and live forever. Therefore, ito, the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to tell the ground from whence he was taken. So he dropped out of the man, and he placed of the east of the Garden of Eden. So pinalaalabas na sila sa Garden of Eden. Cherubims and a flaming sword with turn every way to keep the way of the tree of life. May nakabantay na sword, flaming sword. Di na makapasok, di na makaobra si Adan. So kala natin ay ganun-ganun lang kapag tayo po ay lumabag sa kalooban ng Diyos. Tignan natin, Israel history is a cycle of rebellion and restoration. Tignan natin ang Judges. Tiyaga lang po tayo, mahaba pa naman ang oras, mga kapatid. Judges, chapter 2. Judges chapter 2, mga kapatid. Yung mga nasa bahay, pwede kayong magbuklat ng Bible. Judges chapter 2, verse 10 to 19. So basahin po natin yung buong verses na ito. Maganda po. And also all the generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which he had done for Israel. And the children of Israel did evil, yon, in the sight of the Lord, and served Baalim. Gumawa ng kasalanan sa paningin ng Diyos at sumamba sa Diyos-Diyosan na si Baalim. And they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt,
and followed other gods of the people that were round about them and bowed themselves unto them. Alam mo yung gatindik tong kasalanan ito. Sinampan nila yung revolto na patiluhod pa, piniling bansa ng Diyos, tapos ito pa yung ginagawa, and provoke the Lord to anger. Kapag gumawa tayo ng mali, pinoprovoke natin ang Diyos na magalit sa atin. Katulad ng nangyayari sa bayang Israel. And they forsook the Lord and served Baal and Ashtaroth. Daming Diyos-Diyosa na. And the anger of the Lord was hot against Israel. Ano yung hot against? Uminit ang galit ng Diyos sa kanila. Gusto ba natin mga kapatid na yung galit ng Diyos, uminit? Mas mainit pa sa, nainitin ba kayo sa araw mga kapatid? Ang init pag hindi umulan. Pero ito mga kapatid, sabi doon, and the anger of the Lord was hot against Israel, and He delivered them into the hand of His spoilers, that spoiled them and sold them into the hands of their enemies round about, so that they could not any longer stand before their enemies. Ito yung napakahirap. Pinatalo sila ng Diyos sa kanilang kalaban. Hindi sila manalo-nalo. Mismo ang Diyos ang gumawa ng paraan para matalo sila. Bayan ng Diyos ito, mga kapatid. Chosen people by God, pero Diyos na ang gumawa ng paraan para matalo. Tanda, nagalit ang Diyos sa kanila. Ginamit yung kalaban para sila matalo. Dapat protektahan ng Diyos sila, di ba? Pero hindi. Si ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan. Talagang ginamit yung kalaban para sila ay maparusahan. Whithersoever they went out, the hand of the Lord was against them for evil, as the Lord had said, and as the Lord had sworn unto them, and they were greatly distressed. Nevertheless, the Lord raised up judges which delivered them out of the hand of those that spoiled them. And they would not hearken unto their judges, but they went warring after other gods, and bowed themselves unto them. They turned quickly out of the way which their fathers walked, and obeying the commandments of the Lord. But they did not so. And when the Lord raised them up judges, then the Lord was with the judge and delivered them out of the hand of their enemies. Alam mo, napakahirap yun, no? Na mismo ang Diyos ang magbibigay sa iyo sa kalaban mo. Talagang mapapahamak ka sa kalaban. Mismo ang gumawa ang paraan. All the days of the judge, for it repented the Lord because of their groanings. So, by reason of them that oppressed them and vexed them. And it came to pass, last verse, when the judge was dead, that they returned and corrupted themselves more than their fathers, and following other gods to serve them and to bow down unto them. They ceased not from their own doings, nor from their stubborn way. Alam mo, stubborn way, yung katigasan ng kanilang mga lakad. Sabihin, lumalakad sila, hindi na sa lakad ng turo ng Diyos. Sariling lakad na lang. Gusto nila, ganito lang. And the anger, kung itutuloy natin verse 20, and the anger of the Lord was hot against. Kamu paulit-ulit na, matinding galit ng Diyos. Paulit-ulit kasi yung ginagawang mali. Kaya patindi ng patindi, yung galit ng Diyos din sa bayang Israel. Ang sabi doon, and the anger of the Lord was hot against Israel. And He said, because that these people had transgressed my covenant, which I commanded their fathers, and have not hearkened unto my voice. Alam mo yun, no? So kung ano yung narinig natin, natutunan na salita ng Diyos, isa puso natin mga kapatid. Huwag tayong kagaya nitong bayang Israel ito, na talagang narinig na nga, alam nila na Diyos ay makapangyarihan sa lahat, pero ayaw nilang isa puso ang kanilang mga utos ng Diyos. Isaiah 59, tingnan natin mga kapatid. Isaiah chapter 59, verse 13. Ano po yung sabi dito mga kapatid? Isaiah chapter 59, verse 13. Sabi po dito sa 13, and transgressing in lying against the Lord,
and departing away from our God, speaking oppression and revolt, conceiving and uttering from the heart words of falsehood. Galam mo yan, speaking oppression and revolt, conceiving, uttering from the heart words of falsehood. Lying against the Lord, nagsinungaling laban sa Diyos, departing away from the Lord, lumayo sa Diyos, speaking oppression. Talagang matindi, no? Ito yung mga kasalanan ng bayang Israel. Nagsinungaling sa Diyos, lumayo sa Diyos, speaking oppression, nag-revolt na. So matindi po yung ginagawa nitong bayang Israel, mga kapatid. Numbers chapter 14. Yun, tabasa lang po tayo ng mga verses, mga kapatid. Dito sa Numbers, saan po ang Numbers, mga kapatid? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Yun, pang ilang aklat? Pang-apat po yan. Chapter 14, verse 18. Ang sabi po dito sa verse 18, the Lord is long-suffering. Yun. Yan po yung katangian ng ating Diyos. Long-suffering po siya. Ano pa? And of great mercy, forgiving iniquity and transgression, and by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation. Alam mo yan, mga kapatid, matindi yung sabi dito, kahit sa Exodus, yung resulta ng pagkakasala ng magulang. Tingnan po natin, Exodus chapter 20. Sabi doon sa verse 1. Simulan natin sa verse 1. Sabi doon, and God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven, above or that is in the earth, beneath or that is in the water, under the earth. Verse 5, thou shalt not bow down thyself for them, nor serve them, for I, the Lord thy God, I am. Ano daw? Ano daw ang Diyos natin? I am a jealous God. Jealous. Masyadong siloso ang ating Diyos. Ayaw niya na yung pinakamataas na pagmamahal natin, yung priority natin, ibibigay sa kanino man. Dapat ang re-require ng Diyos, yung priority natin ay ang Diyos. Kaya sabi niya, sabi doon, thou shalt not thou shalt not bow down thyself to them nor serve them, for I am the Lord thy God, I am jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, upon the third and fourth generation of them that hate me. Ganon mo yun, mga kapatid. Damay-damay talaga tayo. No? Kaya di ba si Adan lang ang nagkasala, si Eva. Anong nangyayari sa atin ngayon? Kaya di ba doon, sa kasalanan ng isang tao, one man, hindi sinabi doon woman Yon. Basahin nga natin, Romans 5:12. Hindi binagit yung woman man lang. Kasi responsibilidad ni Adan si Eva. Dapat mayroon talagang pagbabantay. Kaya sabi doon, wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Sa isang tao lang. Yun, pinanapasa. Ano lang ang dinisobey ni Adan, mga kapatid? Yun. Nung binigyan siya ni Eva, kumain siya. Yun. Kung hindi sana siya kumain, baka di natin alam kung anong magiging resulta, no? Kasi siya yung authority. Baka mayroon pang may provision. Pero nandiyan na yan, ang nakita lang natin, mga lesson na dapat ating gawin as believers of the Lord. Kasi, tingnan natin, pinag-uusapan natin yung tinatawag na what does the Bible say about rebellion against God. So, number 4, rebellion against God, order is sin.
Yun yung paglaban sa gobyerno. Kasalanan din. Halimbawa, binoto mo si Bongbong Marcos. Ang binoto mo ay, yung iba naman ay binoto si Leni Robredo. Yung iba naman binoto si Pacquiao. Yung sinong nagboto kay Lacson. So dito wala to yung ini-endorso. Pero ako, kahit sino pa ang manalo, hindi ko man ibinuto. Basta maganda ang pamamalakad, susuportahan ko 100%. Yon. Kahit dito sa Belmont. Yon. Kahit saan man. Ganun ang utos. Tingnan po natin, Romans 13. May exemption naman yon na pagsunod. Kung sinasabing, wag na kayong magbabasa ng Bible, inutos ni Bongbong Marcos, susunod ba kayo, mga kapatid? So, may exemption doon. O wag na kayong mag-charge, ang mag-charge, pupugutan ng ulo. Sino kayo pang mag-charge? Ako, mahuli tayo. Ikaw na lang, pastor, mag-google meet na lang tayo. So, anong sabi doon? Romans 13:1, let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but God, the powers that be ordained of God. Di ba ngayon, daming against kay Bongbong Marcos. Yon, kasi si Marcos daw, addict. So, ganun maraming issue Kahit sino man ang nakaupo, isyuhan siguro kung ako maging presidente, halimbawa, palagay niyo mamatid, kung ako ang maging presidente, ano kaya ang magiging issue? Yan naman si President Romel. Wala naman pinag-aralan yan Di ba? Ang issue sa akin, walang pinag-aralan. So, hanapan ka talaga ng issue. Ganun talaga Halimbawa, naging presidente si Leni. Hanapan naman ang kabila ng issue yan. Siguro naging presidente yan dahil lang sa asawa. Sino ba asawa ni Robredo? So, ganun lang mga issue. So, tayo, kahit sino man ang umupo dyan, basta tama ang pamalakad para lang sa mga mamayan at hindi naman tayo pinagbabawalan pang sumamba sa Panginoon, okay lang po yon. Huwag ka tayong sasama sa wilga-wilga. Pababain si Marcos. Ipalit si Sara. Ganun mo, naglalaban na ngayon, Duterte sa kabibig. Kaya sabi nung iba, tahimik kayo ng mga makapingka. So, huwag na ho kayong makisali sa mga pag-wilga-wilga. Yung pagwiwilga ay paglaban ho sa Diyos yan, mga kapatid. Ang nilalabanan mo, hindi ho yung gobyerno. Ang nilalabanan mo mismo ay ang Diyos. Kasi sabi nga dito, whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they shall receive to themselves damnation. Yon. For rulers are not terror to good works, but to do evil. Will thou then not be afraid of the power, do that which is good, and thou shalt have praise at the same. So, punta tayo ngayon. The husband's responsibility is to lead his family in submitting to Christ. Yon, yung mga lalaki. Ang obligasyon natin, mga lalaki, mga husband, ay magpasakop kay Kristo. Kung ano yung gusto na ating Panginoon, yun ang gagawin natin. Tignan natin sa Ephesians 5:23. Dalawa na lang kami ni Brother Pierre ditong may asawa. Nasaan na kayong iba? Dami nang may asawa dito. Kala ko, hindi ka darating, Brad. Ako na lang sana may asawa ditong lalaki. Ephesians 5:23. Ano hong sabi sa mga lalaki? Sa mga may asawang lalaki, tingnan natin. Ephesians 5:23. Sabi po dito, sa 5:23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. So, kaming mga lalaki, magpapasakop kami sa authority ng Panginoong Jesucristo. Kaya yung kubad ng Panginoon, isa sa puso namin, isa sa isip namin, isa sa buhay namin. Kaya maliwanag yung sabi doon sa 25. Husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Tapos, tingnan natin, yung the wife is to submit to her husband and children are to obey their parents. Yon, ito po yung mga talata, verse 24. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives
be to their own husband and everything. Yon. Sa lahat daw ng bagay, ang asawang babae magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Sa lahat ng bagay. Wala kang pipiliin. Mamimili ka ng magpapasakop. Hindi totoo, hindi tama yon. Sabi doon, in everything. Yung mga lalaking asawa, magpapasakop sa Panginoon in everything din. At yung mga anak, tingin mga anak, magpapasakop sa magulang in everything. Hindi yung hindi ka tama, daddy. Mas matalino ako sa iyo, lalabanan mo pa yung magulang mo eh. Ikaw ngayon, daddy, maghugas. Nag-aaral ako eh. Gano'n mo yun, no? So in everything, wala tayong pipiliin. Pag naunawaan natin itong utos na ito, ang resulta nito, kapayapaan sa buhay, mga kapatid. So, tingnan natin, Ephesians 1:3 hanggang Ephesians chapter 6 po pala. Chapter 6, verse 1 and 3. Tumutukoy po ito sa mga anak. Children, obey your parents and the Lord, for this is right, and honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well thee, and thou mayest live long on the earth. And you fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Kita mo, makita natin na utos talaga na ang mga anak ay magbigay ng respeto sa magulang. Pag sinabing may respeto, ino-honor, mayroon kang di ba? First honor, di ba? May binibigay eh. May binigay na ba kayo sa magulang nyo, kapatid? Ang mamay ko nga nagbibigay eh. Pag uwi nyo, pasalubungan lang nyo, kahit isang lollipop. Ma, ito lang po ang nakayanan ko, candy. Kahit candy lang, ang sarap sa pakiramdam kayo ng magulang. Hindi yung puro daddy, baon ko, daddy. Ano ba binigay mo sa magulang mo? Sama ng loob, ninanakit, tampo. No, dapat, bigyan mo naman ng kaunting, ano ang magulang. Pagdating, kahit tsakapin mo, salamat, mami. Salamat, daddy, sa pagtsatsaga. Ang hirap kayang gumising na maaga para magluto ng baon, di ba? Ang hirap maglaba ng mga uniform. So doon pa lang, di naman hinihingi ng magulang, kaya nga dinadaan ko na lang sa preaching eh, kasi yung mga magulang, di naman makagdimad sa inyo. Kaya nga ako na lang nagpipreach para maintindihan nyo na ang obligasyon ng mga anak. Akala natin, sinilang tayo, pagdating ng kakain, tutulog, kain, tulog. Mula nung maliit, kain, tulog, di ba? Tayong mga anak, marami tayong obligasyon sa magulang. At hanggang kailan ang obligasyon natin? Hanggang buhay ang magulang natin. Huwag mo na hintayin mamatay. Pag namatay na, naku, ano kayang gagawin natin? Ilibing agad natin. So habang buhay ang magulang natin, iparamdam natin yung pagmamahal natin, mga kapatid. Yun. Mamamatay na yung magulang natin, baka masama pa ang loob sa atin. Ako, delikado yan. Wala akong blessing doon. Iparamdam natin sa mga magulang natin na mahal natin sila. So ano po? Last po, submission to the elders. Yun. Panoorin nyo yung preaching ni Elder Rene. Ito lang, kaunting talata lang mga kapatid. Kasi mahirap po mag-preach talaga pag ng submission to the elders. Yung mag-preach ka, ikaw mismo mag-preach sa kongregasyon. Maganda ho, iba yung mag-preach eh. Submission to the elders. 1 Timothy 5:17. Tingnan natin. Ito rin yung text ni Elder Rene. Nung nag-preach siya, about double honor. Binanggit yun sa Bible, yung double honor. Tingnan po natin, 1 Timothy 5:17. Ano po yung sabi po dito mga kapatid? 5:17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Yon. Especially, they who labor in the word and doctrine. Yon. Especially, no? Yung mga Armenian nga, titindi ng honor nila sa pastor nila mga kapatid eh. Yung mga Armenian, yung mga kulto,
antitindi ng honor nila, ang respeto nila doon sa pastor nila na alam naman natin kulto. Pero makita natin, napaka taas ang respeto nila doon sa kanilang pinuno na ginagawa ng Panginoon na. Pero sa atin, biblically, ano sabi ni Apostol Pablo? Let the elders, naka-address po sa elders, that rule will be counted worthy of double honor. Kapag nawala na kayo ng respeto sa elders, yan po yung nakakalungkot at nakakadismaya po sa isang pastor. At alam po ng pastor kung sino na po yung walang respeto. Siyempre, binigyan po kami ng discerning of spirit kung sino yung mga walang respeto na. Wala hong submission sa authority. Ang pinag-uusapan kasi natin, paano malalaman, paano natin masasabing nagre-rebuild din na tayo sa Diyos. Akala natin, diretso, maraming sanga-sanga po yan Kaya sabi doon, let the elders, the role which be counted worthy of double honor, especially they do who labor, nagpapagal sa salita at sa doktrina. Kaya nga sa atin mga kapatid, talagang kahit hindi ko pa naaabot yung 1,000 subscriber, hindi na ako after doon upload ba yun o download? Upload. Talagang naglalagay ako sa YouTube ng mga doctrinal preaching, teaching ng iba't ibang elders para may babalik-balikan tayo. Para din sa ating lahat yun, para sa ikalalago. Kasi marami kang marinig sa mga YouTubes, marami kang mababasa, pero Arminian Minsan may nababasa ako sa mga post nyo, Arminian view Hindi ko na lang kinukomment. Kaya ko lang kayo masaktan. Pero mas the best mag-post kayo ng mga pinupost ko. Yung talaga, sure kayo talaga na hindi Arminian yun. Pero may mga post po kayo na kinupost nyo sa ibang mga denominasyon na hindi ho talaga truth. May 50-50 po So mas maganda, i-post nyo, Word of God, walang kaduda-duda, tama po yon. Huwag na kayong mag-quote ng mga kung ano-anong mga quote dyan na baka Arminian view, magkakasala pa tayo doon. 1 Thessalonians 5:12. Ano po yung sabi po dito mga kapatid? 1 Thessalonians 5:12. Yun, overtime lang tayo. Mahaba pa naman ng oras mga kapatid. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. Ano pong sabi dito? And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you and the Lord and admonish you. Yun. Napagandang talata, no? To know them. Alalahanin mo raw yung mga nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at admonish you. Yun. So, last po, Hebrew 13:17. Ito yung boss. Kung gusto niya talagang maintindihan talaga yung aral na ito tungkol sa pagpapasakop sa elder, hanapin nyo yung preaching ni Elder Rene. Yung the elders, yung may double honor po doon. 1 Timothy, Hebrew 13:17. Dito tayo magtatapos mga kapatid. Hebrew chapter 13, verse 17. Ano po yung sabi ng ating kapatid Pablo? Remember them which have the rule over you. Yun, alalahanin mo raw yung mga namumuno sa iyo who have spoken unto you the word of God, whose faith, follow, considering the end of their conversation. Yun, verse 7 po yun. Sa 17, obey them that have the rule over you and submit yourself, for they watch for your soul. Yun. Watch for your soul. Sinong nagwa-watch? Sa iyong kaluluwa, yung pastor. As they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Yon, kapag walang submission mga kapatid, ano mararamdaman ng pastor? Magigrip po siya. Mawawalan siya ng gana. Kasi nga, kung makita ng pastor na wala ng submission, ano pang gagawin ng pastor? Ang sabi doon,
that they be do it with joy. Di ba nakakagalak na makita ka dito kahit sa Google Meet, pero kung wala ka dito, wala ka rin sa Google Meet, ano mararamdaman ng pastor? Magpastor na lang ng baka o kalabaw o kaya tupa. So, yan po yung encouragement sa atin mga kapatid. So, yan lang po mga kapatid sa umagang ito. At balikan lang po natin yung ating topic. What does the Bible say about rebellion against God? So, rebellion is opposition to authority. So, pinalawak lang natin. Pero ang kabuuan talaga nun, basta wala kang submission, it's a sign of rebellion na po yun. So, tayo po ay manalangin mga kapatid. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay nakapag-aral ng iyong salita. Ano po ang mga kahinaan namin, kayo po ang magpuno dito, Lord. At sa mga natitira po maraming oras, kayo po ang mangunat mababay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, friends. Saka ng dalawa.